Hello mga bata! Kamusta kayo? Ako nga pala, si Teacher Che. May nais akong ilahad sa inyong kwento. Gusto niyo bang marinig? Pero, bago ang lahat, nais kong malaman, kayo ba ay kumakain ng itlog? Kung oo, tama yan, dahil ang itlog ay masustansyang pagkain. Halina at ating umpisahan ang kwento. Nais kong ihanda ninyo ang inyong sarili. Talasan ang inyong pandinig upang ako'y lubos na inyong maunawaan. Ang ating kwento ay may pamagat na ang manok na may gintong itlog na muling isinalaysay ni Alvin Del Prado at iginuhit ni Marvin de Romero. Handa na ba kayo? Atin ang umpisahan. Nagsimula ng pumatak ang ulan. Panay ang takbo ng inahin. Basa na siya at giniginaw. Nang makakita ng isang malaking bato, ay sumilong ang inahin. Dito niya hinintay, tumila ang ulan. Isang grupo ng mga bibe ang dumaan. Nakita nila ang inahin. Naawa sila rito. Sumama ka na sa amin, yaya ng mga bibe sa inahin. Ilang sandali pa ay naglalakad na sila patungo sa bukid ni Ben. Naawa si Ben nang makita ang inahin. Agad niya itong nilinis at binigyan ng sariling pugad. Binantayang mabuti ni Ben ang inahin. Pinakain niya ito ng mga butil at binigyan ng bitamina para agad nang lumakas. Ang magsasakang si Ben ay kontento sa buhay sa bukid. Ambisyosa naman ang asawa niya. Ang gusto niya ay yumaman agad. Magaan ang loob ni Ben sa bagong alaga. Ang pakiramdam kasi niya ay kakaiba ang inahing manok. Tunay na kakaiba ang inahin. Isang araw ay nangitlog ito. Ginto ang itlog niya. Sambit ni Ben. Tuwang-tuwa ang asawa ni Ben. Sa wakas, ay yayaman na tayo. Ang bulalas ng babae. Itinago nila ang gintong itlog. Inalagaan din nilang mabuti ang inahin. Biyakin mo ang tiyan at kunin ang lahat ng ginto doon. Utos ng asawa kay Ben. Gusto kong yumaman agad. Pag hindi mo ginawa, ako ang gagawa, sabi pa ng babae. Narinig ng inahin ang pagtatalo ng dalawa. Nalungkot siya. Kinabukasan ay nawala ang inahin. Kung saan hinanap ni Ben. Pero hindi niya ito nakita. Isang sorpresa naman ang naghihintay sa asawa ni Ben. Paano ay naging ordinaryo ang mga gintong itlog ng inahin? Narito ang inahin. Muli ay naghahanap ng mabuting tao na maaaring bigyan ng pagkakataong yumaman.
Nagustuhan niyo ba ang aking kwento, mga bata? Kung oo, magaling! Nais kong sagutin ninyo ang aking mga katanungan. Sino ang pangunahing mga tauhan sa kwento? Pangalawa, saan dinala ng mga bibe ang inahin? Pangatlo, bakit umalis ang inahin kina Ben? Pang-apat, ano ang moral lesson na natutunan nyo sa kwento? Maaari nyo bang ilahad sa akin? Magaling! May nais din akong iiwan sa inyo, mga bata. Na lagi niyong tatandaan, ang yaman na nasa palad ay mas mainam kaysa sa yaman na mas malaki na hahanapin pa. Naintindihan niyo ba yun, mga bata? Ang ibig sabihin nun, makontento tayo sa kung anong meron tayo at huwag nang humiling ng mas malaki pa. Basta tayo ay nakakakain na ipoprovide ng ating mga magulang ang mga pangangailangan natin. Naintindihan nyo ba? Ngayon, inyo ngang lubos na naunawaan ang aking kwento. Salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Muli, ako si Teacher Che. Paalam!